May napili ka na ba, anak? Nangingiting nilingon si Calista ni Gabriel habang hawak ang napili nitong Transformers na laruan. Hindi na tiningnan ni Calista kung anong presyo noon basta alam niyang gusto ng anak niya ay bibilhin niya. 5 taon nang kailangan niyang bawiin kay Gabriel. Calista? What a coincidence! Hindi na walang maaliwalas ng ngiti ni Calista na marinig ang boses ni Odelia. It is really a coincidence, Odelia. It's a fancy meeting you here. Hinawi ni Calista ang anak niya sa kanyang likuran upang itago ito sa mapanuring mata ni Odelia, lalo na't naramdaman niyang takot na bumalot sa mukha ng bata. Hindi ko akalain na kahit wala kang asawa, ay napapalaki mo ng maayos sa mga anak mo. Calista pick up the mocking tone of Odelia, but she wasn't affected. Nakangiti lang siyang nakipaglaban ng titigan dito. Thank you for the compliments. Pero natural lang na mapalaki ko ng maayos sa mga anak ko. Dahil ibig sabihin lang nun ay mabuti akong ina. Ikaw ba, Odelia? Kumusta naman ang pagpapalaki mo sa anak mo? Pinagdiinan niyang huling salita na tila ba sinusukat ang reaksyon ng babae. Hindi nawala ang ngisi niya habang nakatingin dito mula ulo hanggang paa sa suot nitong revealing dress. Kahit slim ang katawan nito ay hindi maikakailang hindi ito nagkaroon ng anak. They're good. We have a happy and complete family though. At kung ang pagpapalaki ko sa anak kong tinutukoy mo, huwag kang mag-alala. Dahil katulad mo ay mabait akong ina't napalaki ko siya ng maayos. Mahinang napatawa si Calista. Really? I'm so envious. Sansala niya. Kung hindi lang sana kinuha ng ibang tao ang tatay ng mga anak ko, ay masaya din sana kaming lahat ngayon. Nagkibit siya ng balikat sa kamatiim na tinitigan sa mata si Odelia. Bahagya itong napapiksit hindi iyon nakaligtas kay Calista na lalong ikinataas ng sulok ng labi niya. But, humakbang siya papalapit dito. Ingatan mo rin ang pamilya mo ha, baka may ibang tao rin na kukuha sa anak at asawa mo. Kinindatan pa niya ito sa kahinawakan si Gabriel at naglakad sa counter para magbayad. Hindi coincidence na nakita sila dito ni Odelia. Sinadya niya talagang lumabas at isama si Gabriel dahil may natanggap siyang mensahe. Alam na ni Odelia tungkol kay Gabriel, kailangan mo mag-ingat dahil baka naghihinala na rin siya na alam mo ang tungkol sa akin. I miss you. Nakasulat sa ilalim ng mensaheng room number at pangalan na nag-book sa hotel din na tinutuluyan na nagpadala ng mensahe na kaagad binura ni Calista matapos yung basahin. She knew it was Vincent and it seems like he has finally recovered his memories. Talaga palang napaka-epektibo ng gamot na ginawa ni Doc Laksamana. Dahil kahit na isang dose pa lang ang naibigay niya ay kaagad na itong gumana. Nang gabing yon ay muling sinuot ni Calista ang get-up na matagal niya nang hindi nagagawa. This was the get-up she used during her first time meeting Vincent. Pagdating sa lobby ng hotel ay kaagad siyang hinarangan ng gwardya dahil sa kanyang suot. She was wearing her long skirt that reached her ankle, a polo shirt that hid all her skin, and her hair was tied into a messy bun. Nilagyan niya rin ng malalaking nunalang mukha tila dark spots upang lalong itago ang kagandahan niya. Pitpit niya rin ang napakalaking bayong na naglalaman ng pamalit niya at cellphone. Bago ito ay kinontak niya na si Thor na kontakin lahat ng buyers ng mga property na binibenta ni Odelia at pigilan ng mga itong bumili. Itong simula ng pagbawi niya kay Vincent at sa anak niya. Pati na rin sa kanyang ina. They needed to trap Odelia here in the country until her father arrived. 2 birds in 1 stone. Kailangan nilang may sagawang plano sa Pilipinas dahil wala silang tsansa kung ang poder ni Mr. Cheng sa Morocco ang susuguri nila. Pero sa ngayon ay kailangan na munang lampasan ni Calista ang gwardya sa entrance ng hotel. Dahil sa komosyon ay pinagtitinginan na siya ng ibang customer at lumapit na rin ng staff na nagbabantay sa front desk. Pasado 12:00 na ng gabi at mangilan-ngilan na lang ang tao sa lobby. Pero ayaw pa rin ni Calista na kunin ang atensyon ng mga ito at baka masira pang plano niyang makipagkita kay Vincent. Dahil ba ganitong itsura ko, ay ayaw niyo akong papasukin kahit pa nakabook ako ng kwarto dito? How can you discriminate against people like me? Her voice sounded full of disappointment. Ma'am, pwede ko hubang malaman ang pangalan na nagbook ng kwarto niyo? Binalingan ni Calista ang staff na nagsalita na kahit pilit na maging malumanay, ang boses ay halata pa rin ditong nandidirito sa kanya. Si, matipid na sagot niya nang marinig ng staff at ng gwardyang sinabi niya, ay tila biglang namutlang mukha ng mga to at kagad siyang pinapasok. Hinatid pa siya ng mga to sa elevator na tila ba sinindihan ng puwet. Dahil sa takot, ngumisi siya.
Kung pinapasok niyo ako kagad ay wala na sana kayong poproblemahin kung may trabaho pa kayo o wala. Sabi niya sa dalawa habang papasarang pinto ng elevator at siya'y nasa loob na't nakatingin sa mga to. The guard and the staff. Nasa 15th floor ang kwarto na pupuntahan ni Calista at mukhang lahat ng kwarto sa palapag na yon ay binook ni Vinson. Dahil sa tahimik ng buong koridor at ang kwarto sa dulo lang ang siyang tanging may liwanag na lumalabas sa ilalim ng pinto. Binilisan niyang paglalakad at pagarating sa tapat ng kwarto ay tinaas niyang kamao upang kumatok pero kagad na bumukas ang pinto at bigla siyang hinila at niyakap ng mahigpit. What took you so long? Hinaya ni Calista na yakapin siya ni Vinson. It had been so long since she felt his warmth and she couldn't help but smile when a lone tear dropped from her eyes. Finally, imbis na sumagot ay ginantihan ni Calista ng mahigpit na yakap ang yakap ni Vinson na halos mawalan to ng hininga. Hindi niya masukat kung gaano niya pinanabikan ng lalaki at kulang isang mahigpit na yakap lamang. Kahit ilang segundo silang mahigpit na nagyakapan ay tila ayaw nilang bumitaw sa isa't isa. Kali, mahinang tawag ni Vinson sa pangalan niya. Namamaos ang boses ito habang nasa pagitan ng leeg at ng ulo ng muka. You may look like a different person right now dahil sa ayos mo. Pero alam kong ikaw yan. Mahinang napatawa si Calista at tinanggal sa pagkakatali ang buhok sa kasinuklayo ng daliri. Pagkatapos, inalis niya nakadikit na malaking nunal at inalis ang malakit makakapal na salamin. Better? Umangat ng mukha si Vinson saka siya tinanguan. What about Odelia? Tanong niya. Kinagat ni Vinson ang balat sa leg niya saka tumingala sa kanya na may hindi maintindihang ekspresyon. Why are you asking about the other woman when you are here with me? Niyakag siya nito para umupo sa sofa. Hinayaan ni Calista na akayin siya ni Vinson at nang pinaupo siya nito sa kandungan nito ay hindi siya pumalag. Ikinawit niyang magkabila ang braso sa leg nito saka mataman nitong tinitigan. What happened to you? Did you really regain your memories? Kinuha ni Vinson ang kamay niya at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Sa loob ng 3 araw na wala akong malay, ay unti-unting bumalik ang alaala ko. Pero kahit hindi lahat ay kasama ka naman doon at ang mga anak natin sa mga alaalang bumalik. Dinala nitong kanyang palad sa labi at hinalikan. I am so sorry. It took me so long to come back. Alam kong nahirapan ka sa pag-asikaso ng mga anak natin. Pati na rin sa negosyo na iniwan ko. Umiling si Calista sa kamaliwalas ng ngumiti. Pero namamasa pa rin ang kanyang mga mata kaya naman inihilig niyang ulot ipinatong sa balikat nito. Lahat ng paghihirap ko ay baliwala basta babalik ka. Kahit na matagal ay hindi ako nawalan ng pag-asa. Naniniwala pa rin ako na babalik ka sa amin. Vinson embraced her again. Sa pagkakataong ito'y puno yun ng pagmamahal. Binuhos ito lahat ng pagmamahal at pangungulila sa yakap na yon. Let's end this war against Odelia and her father. I want to go home, Kali. Tumango si Calista pero hindi sumagot at tinamnam ang init ng katawan na hatid ni Vinson. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na nasa kandungan na siya ni Vinson. 5 taon din siyang naghintay. Vinson sat straight and looked deeply into her eyes before lowering his head and claiming her lips. Hinayaan ni Calista na lumapat ang labi ng lalaki sa kanya. At imbis na itaboy ay ginantihan niya ng mainit at puno ng pananabik na halik nito. Sa unay puno ng pagsuyong bawat hagod ng labi nito. Pero na mag-umpisang maglakbay ang palad nito sa katawan niya, ay naging marahas ang naging halikan nilang dalawa. Malakas sa sigaw ni Calista na biglang binagsak ni Vinson ang katawan niya sa kama. Mula sa sofa ay binuhat siya nito hanggang sa kwarto dahil lupaypay ng katawan niya. 5 taon silang hindi nagkita. Hindi nagkasama at ni halik ay wala kaya't sinamantala ng dalawa ang nakaw na sandali na sila'y magkasama. Why does it seems that we are having an illicit affair? Nakangiwing tanong ni Calista. Nawalan man ako ng alaala. Ay ikaw pa rin ang nag-iisang babae sa puso ko, Kali. Honest ni Vinson na maghiwalay ang labi nila. Bahagyang bumagal ang kilos nito pero bawat baon ay sagad na sagad pa rin at pakiramdam ni Calista. Ay punong-puno ang puso niya ng kahabaan nito. Vinson is still so goddamn big at siya lang nag-iisang babaeng makakatikim nito. Sarap na sarap siya. Pero mas nasasarapan siya sa sinabi nito. She felt satisfied and content. Parang hindi lumipas ang 5 taon na hindi sila nagkasama. Me too, Vinson. Wala akong ibang lalaki inintindi dahil ikaw lang hinihintay ko. Kahit na gaano katagal, hindi mapapagod ang puso ko na maghintay sa'yo, Vinson.
Sigurado ka bang ayos lang ang tuhod mo? Hinihingal na tanong niya. Bumibigat ng talukap ng kanyang mga mata pero pinipigilan niyang sariling matulog. Don't worry, Kali. Matagal nang magaling ang tuhod ko. I am just doing this to pretend in front of Odelia. Speaking of that vile woman, narinig ko na parating na sa bansang kanyang ama, kasamang iyong ina. When that time comes, let's start our rescue mission to save our son and your mother. After that, we can finally live together. Saan ka galing, Felix? Hindi pinakita ni Vincent ang pagkagulat sa mukha nang makita si Odelia. Nakakalabas lang ng kwarto nito, magulo pang buhok ng babae at halatang kakagising lang. Imposibleng sabihin ni Vincent na sa kusina o sa kwarto siya galing dahil saktong kakasara niya lang ng pinto nang makita siya ni Odelia. Mukhang narinig nitong pagbukas at pagsara niya ng pinto kaya siguro ito napabangon sa kama. I'm taking the morning air. Masyadong maalinsangan ng hangin kapag tanghali. Kaya sinamantala kong pagkakataong ito para umikot sa baba. Kaswal na paliwanag ni Vincent at pinaikot ang wheelchair sa direksyon ng kwartong inuukupan nila ng kanyang anak. Noong bumaba siya sa 15th floor kagabi, ay tulak-tulak niyang wheelchair at kanina. Bago pumasok ay sakalang siya sumakay ulit upang hindi siya mahalata ni Odelia. Madaling araw na silang natapos ni Calista at kahit halos wala siyang tulog dahil matagal silang nag-usap ay hindi siya nakaramdam ng pagod. Wala na rin ang mga bantay na tinalaga ni Odelia sa labas ng hotel nila dahil naghahanda ang mga to sa pagdating ni Mr. Cheng sa bansa na siyang pinagpapasalamat ni Vincent dahil malaya siyang makakalabas ng kwarto. Isa pa, nahack na rin niyang CCTV ng hotel kaya kahit i-review pa yon ni Odelia wala itong malalaman. Higit sa lahat upang masiguro na mahimbing ang tulog ni Odelia ay pasekreto niyang nilagyan ng pampatulog ang humidifier sa kwarto nito para humimbing pang tulog nito. Hindi niya akalain na magigising ito ng ganito kaaga. Ang mahalaga hindi siya nito hinanap sa loob ng magdamag. Nang makita ni Odelia ang medyo namamawis niyang noo ay kagad siya nitong nilapitan at ito nang nagtulak ng wheelchair. Felix, hindi ka dapat lumalabas na mag-isa. Lalo na't hindi nagpapaalam sa akin. Paano na lang kung may mangyari sa'yo? Mag-asawa tayo kaya mag-aalala ko sa'yo. Lalo ng anak natin. Lihim na tumaas ang sulok ng labi ni Vincent na marinig ang sinabi ni Odelia. Nandiri siya sa sinabi nitong mag-asawa sila at anak nila si Gordon. Naikwento sa kanya ni Calista ang pangalan ng 3 kambal nila pati na rin ang importanteng detalye sa buhay ng mga ito sa nakalipas na 5 taon. Pero para sa taong matagal nang hindi nakita ay kulang magdamag para magkwentuhan. Kaya sinamantala nilang sandali na punuin ang pananabik ng katawan na matagal na hindi napunan at ang kwento'y makakahintay kapag magkasama na silang dalawa. I am an adult, Odelia. Hindi ko na kailangan ng tagabantay. Lalo na kung sa baba lang naman ng hotel ang punta ko. Ano bang mangyayari? Hinayaan niya si Odelia na itulak siya hanggang sa makapasok sa loob ng kwarto. Alam mo naman sa panahon ngayon, walang lugar o oras ang krimen. Mahinang napatawa si Vincent. Tama ka. Kahit saan may kriminal. Hindi mo alam pero katabi mo na pala. Ngumiti si Vincent pero walang tuwa sa kanyang mata. Pinilit niyang tumayo mula sa wheelchair habang ang mga kamay ay parehong nakatukod sa kama. Ang totoo ay pakitang tao lang kay Odelia ang ginagawa niyang sakit ng tuhod. Bagamat medyo nanginginig ang tuhod niya sa magdamag na makikipagtalik, pero kaya niya nang tumayo ng maayos. 6:00 pa lang ng umaga kaya tulog pa si Ollie o Gordon sa tunay na pangalan. Inihinto siya ni Odelia sa tapat ng kama dahil na rin sa utos niya at nang sinubukan siya nitong hawakan para tulungan ay hindi niya ito hinayaan. Ayaw niya itong hawakan. Pagkatapos na magdamag na kasama niya si Calista ay nandiri na siyang humawak ng ibang babae, lalo na si Odelia. Tulungan na kita. Tinaas niya isang palad upang pigilan ito. There's no need. I can manage myself just fine. He stood in his wheelchair before flopping himself on the bed, which steered the sleeping Gordon. Mabuti na lang at mahimbing pa rin ang tulog nito at hindi nagising. Okay, sige. Felix, totala't gising ka na rin naman ay maghahanda na ako ng almusal, ha? Bahagyan niya itong nilingon. When is your father coming? Natigil lang si Odelia sa tanong niya at kitang-kita ni Vincent kung paano kumuyom ang kamao nito. Why are you asking? Do you still want to stay here? Tumaas ang sulok ng kanyang labi na pag-usapan na nila ni Calista ang plano para iligtas ang ina at anak nila pero kailangan pa nila ng pre-op kasamang team ni Rex. Ang dati niyang team.
Pero bago niya kausapin ng mga to, ay kailangan niya na munang humingi ng tawad. It's the opposite. Hindi ba't gusto mo nang bumalik sa Morocco? Pagsisinungaling niya. They will be coming next week. I was hoping that all the things that needed to be done would be done pero nagkaroon ng konting aberya sa ibang buyers. My father will come and talk to them. Tumangot-tango si Vinson at hindi na sumagot sa kahinayaan si Odelia na lumabas. Nang sumara ang pinto ay naramdaman niya na may kumalabit sa braso niya, kasunod noon ay mahinang tanong mula kay Gordon. Where did you go? I waited for you the whole night. Halatang pagtatampo sa boses ng bata kaya naman lumambot ang puso ni Vinson. Hinarap niya ito at kinabig upang yakapin. Ngayong sigurado na siyang anak niya ito ay masumigting pang kagustuhan niyang iligtas ito sa kamay ni Odelia. Gordon? Biglang inangat ni Gordon ang muka sa kamay pagtatampo pa rin na tumingin sa kanya. I was so scared of being alone here. Paano kung biglang pumasok ang Odelia na yun at saktan ako kung hindi kanya makita? Nadurog ang puso ni Vinson sa sinabi ng anak. Kaya pala kita niyang pagod sa mukha ng bata dahil mukhang hindi ito nakatulog ng maayos sa kakahintay sa kanya. Muli niya itong niyakap ng mahigpit. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka naiiwan ni Daddy. Sa kadahilanang ito ay lalo na siyang nagmamadali na umalis sa poder ni Odelia at bumalik kay Calista. Daddy? Nagtatakang tanong ni Gordon. Yes anak, Daddy. Ako ang daddy mo. You real daddy. At kaya ako umalis dahil nakipagkita ako sa mommy Calista mo. Mahinang pag-uusap nila sa takot na marinig sila ni Odelia. I will explain to you later on, but for now, let's leave, okay? Mukhang tulad niya'y puyat din ng anak kaya naman agad rin itong nakabalik sa pagtulog. Pagpasok nga ni Odelia upang tawagin sila para sa almusal ay pareho na silang mahimbing sa pagtulog na ikinasama nito ng loob. Mabigat ang loob na lumabas ito ng kwarto at kagad na kinontak ang hotel para hingi ng kopya ng CCTV video sa oras na lumabas si Vincent ng kwarto nila at nang makitang nagsasabi ito ng totoo ay sakalang lumuwag ang loob niya.